Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Tayo po ay magpatuloy sa pagmumuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. Tayo po'y sama-samang manalangin. Panginoon Diyos, pinakita mo sa buong sanlibutan kung sino ang tunay na nakapangyayari sa buong daigdig at ikaw iyon, O Panginoon. Dama namin sapagkat ikaw ay Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan. Narito ka, tinupad mo ang iyong pangako, Panginoon. Bayaan mo naman kung gayon na ikaw ay tanghal namin luwalatiin at sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Sa umagang ito, sasambahin ka namin, O Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Nagbigay ng kapalaran.
Diyos nating lahat. May tukso at kaguluhan, buhay may tinitikman. Tayo ay magmamagpaybay sa Diyos natin isaysay. Si Kristo'y walang katulad, kabahagi sa hirap. Ang lahat nating magabay sa dalang ihayak. Mabigat ba ang pasanin at maraming isipan? Kay Jesus mo idalangin at kanyang aalisin. Kung pag-ibig ay umibot, idalangin mo sa Diyos. Siyang sa iyo'y kukup at aaliw na lubos. Sabay-sabay po natin sambitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak na buktong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Handa na po ba tayong umawit, magpuri para po sa ating Panginoon? Amen. Sama-sama po tayong umawit, magpuri, ibigay po natin ang pinakamataas na papuri at pagsamba para po sa ating Diyos. Samahan niyo po kami sa pag-awit. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo
lahat umawit sa Panginoon. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Yeah, yeah. Wala nang hanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Wala nang hanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko. Narito na, ang tagumpay ay narito na. 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 Yeah, yeah. Wala nang hanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Wala nang hanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko. Pag-ibig mo, kalungan ko, pangako mo, sandigan ko. Amen. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. Tulad po sa buhay ni Job, na nagdaan sa napakaraming pagsubok at paghihirap. Pero pinili niya pa rin purihin at sambahin at magtiwala sa ating Panginoon. Alam ko po ang bawat isa ay nakakaranas rin ng mga pagsubok at paghihirap, sakit, mga tanong, anuman ang pinagdaraanan natin. Pero tulad ni Job, nawa ay patuloy nating piliin na papurihan at sambahin ng ating Panginoon dahil alam natin na ang tagumpay ay nasa ating Diyos. Nawa po sa ating susunod na awitin, patuloy nating papurihan, ibigay sa Panginoon ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Nawa ay hindi tayo mapagal, mapagod sa pagpupuri sa Panginoon at maging walang hanggan ang ating pagpupuri sa Kanya. Tayo pong lahat ay umawit, magpuri sa ating Diyos na buhay. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'king
upang ibigin ka ng walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong salibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka na walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Oh, purihin ka, Jesus. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay maghintay sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay maghintay sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay maghintay sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay maghintay sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay maghintay sa'yo. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang
Wagas na pagsintay iyong tingin, kalakip ng awitin. Yes, Lord, we glorify your name, Lord. We praise you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong buhay, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pagpapala, Panginoon. Ikaw ay napakabuti, Panginoon. Ikaw ay tapat sa lahat, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan po natin ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Worship His holy name. Sing like never before. All my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. All my soul, I worship Your holy On the day when my strength is failing, it will sleep, and my time has come. Still, my soul sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. my soul, worship His holy name.
Napakaganda ng mensahe sa awit ng ating children's choir, gayon din ang ating praise and worship. Na tunay na sa sa pagdating ng kung ano-anong mga pagsubok, challenges, sa bawat isa sa atin ay nandoon at patuloy nating pupurihin, sasambahin ang ating Panginoon. At tunay na sa umagang ito, napaka-ganda ng ating pag-aaralan, yung mensahe niya sa atin. God's view on suffering. Ano po ba ang nakikita o ano po ba ang kaisipan ng ating Panginoon, ng ating Diyos sa paghihirap? Di lamang sa buhay ni Job, pati sa buhay ng bawat isa sa atin. At nangyayari sa sanlibutang ito, na napakarami na namang nangangamba, alam ko dyan, na sa nangyayari sa Middle East, napakarami na namang pangamba, takot na dadarama ang bawat mga apektadong bansa. Tayo, automatic, apektado na tayo agad. Gawa sa siguradong pagtaas ng produktong petrolyo. God's view on suffering. Ito po ay matatagpuan natin sa Job 38 to Job 41:34. At dito po ay tingnan natin. Sabi nga po, sa Job 38, sinagot ng Diyos si Job. Biruin niyo, nagsalita sa kanya ang Panginoon. It marks a pivotal turning point in the book of Job, where God answers Job's complaints, not by explaining the reasons for his suffering. Hindi po inilahad ng Diyos kung bakit ang mga dahilan kung bakit siya nagdurusa. Pero ang hinighlight dito ng Panginoon, ng Diyos, ay yung human limitations natin. Against sa Kanya, divine omnipotence, makapangyarihan sa lahat, at nakakaalam ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos tungkol sa creation, sa cosmos, sa nature, sa pagtakbo ng universe. At sabi nga dun sa latest findings ng mga scientists, mga astronomers, sa dami-daming universe, planetang kinreate ang Panginoon, ang mundo lang natin o ang earth lang ang nagtataglay ng buhay. Kasi nandito yung init, nandito yung liwanag, at dito lang pwedeng mag-exist ang mga tao katulad natin. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan kay Job. And God humbles Job, emphasizing that divine justice and the management of the universe are beyond human understanding. Sa tinagal-tagal ng existence ng ating planeta, universe, nandoon at patuloy na napakaraming katanungan sa nilikha ng Panginoon, sa nilikha ng Diyos.
Sabi nga po sa Job 38:4, tinanong agad ng Diyos si Job Sabi niyan, nasaan ka nang likhain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Limitation versus omnipotence. Tayong mga tao, tayong mga nilalang, hanggang dito lang tayo. Limitado ang ating kaalaman. Limitado ang ating nasasaksihan. Hindi natin alam kung ano yung kinabukasan na darating sa atin. Pero ang Diyos, omnipotence, siya ang makapangyarihan sa lahat. Ito pong katanungang ito ng ating Diyos kay Job demonstrate Job's ignorance of the earth's structure. Parehong-pareho tayo. Hindi naman natin alam yung talagang structure ng mundong ito. Yung sea limits, the dawn's regulation, at yung mga batas governing heaven and earth. Paano nag-i-exist ang mundo nating ito sa napakahaba ng panahon kung walang isang makapangyarihan sa lahat na mag-guide at mag-i-exist sa ating kinalalagyang o kinabubuhayang mundong ito? Nandun din yung control over nature. Ipinakita ng Diyos na siya at hindi ang mga tao ang nagdidirect sa natural phenomena. Siya ang nagbibigay sa atin ng ulan, siya ang nagbibigay sa atin ng araw, pati yung mga animal behaviors. Siya ang nagpapakain ng mga leon at mga ravens. Tinanong uli ng Diyos si Job. Sabi nga po, sa Job 38:34, ang mga ulap ba'y iyong mauutusan? Tinatanong ni Yahweh yan, ng Diyos si Job. At pinakikita niya ang kanyang kapangyarihan. Ang mga ulap ba'y iyong mauutusan upang sa lupa ay magbuhos ng malakas na ulan? Sa verse 39 naman, maihahanap mo ba ng pagkain ng mga leon upang mapawi ang kanilang gutom? The chapter serves to shift Job's focus. Yung sa pakikipag-usap ni Yahweh at kasagutan at kinakausap ng Diyos si Job, itong chapter 38, shifts Job's focus from his own suffering to the greatness of God. Sa ipinakikita at pinamamalas ng Diyos sa kanya, nakikita ni Job ang kanyang limitation at nawawala yung focus niya doon sa kanyang paghihirap na napakatinding karamdaman ng kanyang paghihirap at nawala lahat ang kanyang family at ang kanyang mga ari-arian. It is a call to trust God's wisdom and sovereign governance of the world, even when human understanding is limited. Mga kapatid at mga magulang, kapag tayo ay nagdurusa o nakakadama ng mga paghihirap at pagsubok sa ating buhay, palagay ko, ganito rin ang isasagot sa atin ng Panginoon. Ganito rin ang isasagot sa atin ng Diyos. Upang makita natin ang kapangyarihan niya at
magkaroon tayo ng napakalaking pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Dito naman sa, aanuhan ko na po kasi halos ganun lahat eh. In Job 39 to 41, dito naman, ipinakita dito ng Diyos sa pamamagitan ng patuloy na pagtanong niya kay Job about the untamed, complex natural world to demonstrate divine sovereignty, wisdom, and providence over creation. At patuloy na ipinakikita ng Diyos ang kakulangan, ang limitasyon ni Job o ng tayong mga nilalang niya. At ang iisa lang ang aim nito, upang tayo ay maging humble. Nandoon lagi ang ating pagpapakumbaba, lalong-lalo na sa pagharap natin sa Panginoon. Showing that if He cannot understand or control nature, tulad ni Job and wild animals, hindi rin niya maiintindihan o hindi rin niya ma-challenge ang God's justice in His own suffering. Sino po ba dito ang pwedeng mag-challenge? Panginoon, bakit po ba nangyayari sa aking buhay ito? Bakit po ba ako naghihirap? Hindi po tayo pwedeng natin ang i-challenge ang God's justice sa ating mga pagsubok na dumarating sa atin sa mundong ito. Sapagkat ganito rin po palagay ko ang isasagot sa atin ng ating Panginoon tulad ng pagsagot niya kay Job. Ano po ba mga example dyan? Tingnan po natin. O tingnan natin sa Job 39, 19 to 20. Tinanong na naman ng Diyos si Job, ikaw ba ang nagbigay ng lakas sa kabayo? Ikaw ba ang naglalagay ng magandang buhok nito? Ikaw ba ang nagpapalukso dito na parang balang at kapag humahalinghing ay kinatatakutan? The questions demonstrate that humans cannot dictate the workings of the providence. Katulad niyang hinalimbawa niya, He created and empowered such creatures, katulad nitong kabayo, a force far beyond control of human capability to create and control. Maaring sasabihin natin, hindi, natetame ko naman ng kabayo kasi alaga-alaga ko naman yan, o katulad niyan sa ranch, o sa kalesa, o sa ano. Pero pag dumating ang sitwasyon na ang kabayo ay naging wild, na meron tong dinaramdam at biglang tumakbo ng mabilis ito, hindi na natin makokontrol yan. Nandoon po lagi yung wisdom over human understanding. Itinuturo po sa bawat isa sa atin dito sa buhay ni Job, the absence of knowing why. Bakit? Panginoon, bakit? Sa dami-dami ng tao dito sa buong mundong ito, bakit ako pa ang naghihirap? Bakit pa akong nakaranas na ganitong napakatinding pagsubok? Yan po ang laging katanungan ng tao. Pero hindi po dapat nating tanungin ang wisdom o dahilan ng ating Panginoon. Kung hindi, ang dapat nating gawin at tandaan, one should trust in the wisdom and power of God. Nandoon lagi tayong manampalataya, magtiwala sa Kanyang
wisdom o sa kanyang kaalaman. At siya ang makapangyarihan sa lahat. At dahil dito, tingnan, napakaganda po ng mangyayari dito. Kinilala ni Job ang kanyang pagkakamali. Dadako na po tayo, tatalo na po tayo sa Job 42, 1-6. Kasi ito na po ang napakagandang ending ng istorya ni Job. Tingnan po natin to. Ito naman ang sagot ni Job kay Yahweh. Alam kong ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin at walang makakapigil sa lahat ng inyong balakin. Itinatanong ninyo, sino akong nangahas na kayo'y pag-alinlanganan? Gayong ako na may walang nalalaman. Nagsalita ako ng mga bagay na di ko nauunawaan at ng mahiwagang di abot ng aking isipan. Sinabi ninyong papakinggan ko ang inyong sasabihin at ang inyong mga tanong ay aking sasagutin. Nooy nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba. May nag-share sa kanya tungkol sa Diyos. Nooy nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba. Subalit ngayon, nakita ko kayo ng sarili kong mga mata. Kaya ako ngayon ay nagsisisi, ikinahihiya lahat ng sinabi. Sa alabok at abo, ako ay nakaupo. Dito po ang nakita natin, yung pagsisisi at kinilala ni Job ang kanyang pagkakamali sa pinakita at sa kasagutan sa kanya ni Yahweh. At napakaganda po ng ating ending. Ito na po ang ating ending. Ibinalik ang dating kabuhayan ni Job at ito po ay matatagpuan natin sa 42 verses 10-17. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan. At dinobli pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid nito, mga kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Bawat isa'y nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing na ginto. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, dumobli pa yung mga ari-arian niya. 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. At nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki, ganun din. Nagkaroon si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang pangalan ng mga babae ay si Jemima, Kesya at Keren Hapuk. Ang mga anak na babae ni Job ang pinakamaganda sa buong lupain. Pinamanahan din niya ang mga ito tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 100. Ang tagal pa, ang haba pa ng buhay niya. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Inabutan pa siya ng kanyang mga apo sa ika-4 na salin lahi. Matandang-matanda na siya nang mamatay. Mga kapatid at mga magulang, napakaganda ng ating nang ipinakita sa atin ng ating Panginoon tungkol sa buhay ni Job. At yon ang pagtitiwala, pananampalataya ni Job sa Kanya. At sa kahuli-hulihan po, mahal ng Diyos si Job at may mabuting layunin siya kung bakit pinahintulutan niyang maranasan ni Job ang lahat ng paghihirap. Ito po yung tatandaan natin.
laging may mabuting layunin ang Diyos kung bakit pinahihintulutan niya ang mga pangyayari sa ating buhay, sa mundong ito, sa ating bansa. Mahal din tayo ng Diyos, ngunit maaari ding ipahintulot niya na makaranas tayo ng mga pagsubok, paghihirap at kalungkutan. Ngunit sa lahat ng ito, inaasahan ng Diyos na ipapahayag natin ang ating matatag na pananampalataya at pagtitiwala. Sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, tatanungin po ba natin ng Diyos, bakit pa ako? O sasabihin natin sa Kanya, salamat po Panginoon sa inyong mabuting dahilan sa lahat ng pagsubok na ipinahihintulot ninyo sa aking buhay. Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Marami pong salamat Panginoon sa dakila mong layunin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga dahilan at dakila mong layunin tungkol sa mga pagsubok, suliranin, challenges, paghihirap na dumarating sa aming buhay tulad ng naranasan ni Job. Marami pong salamat, Panginoon, sa buhay ni Job na itinuro mo po sa bawat isa sa amin. Na maging example, Panginoon, maging gabay namin sa aming pamumuhay. At aming sundin din sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Marami pong salamat sapagkat you're always in control sa aming mga buhay. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat, nakakaalam ng lahat ng bagay. At lahat ng mga bagay na ito ay may layunin ka. Kaya mo ipinahihintulot ang mga nararanasan naming mga pagsubok sa aming mga buhay tulad ni Job. At napakaganda ng ginawa mong restoration sa kanya na ipinakita mo, Panginoon, na ikaw lang talaga ang makapangyarihang Diyos sa buhay ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat sa pagtugon niyo po sa bawat mga panalangin namin. Sa pangalan ng aming mananakop na si Jesus. Amen. Saan manggagaling ang tulong ko? Panginoong Jesus, ako ay tingin mo, pag-asa ko ay sa'yo, magtitiwala ako, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Saan manggagaling ang tulong ko? Panginoong Jesus, ako ay dinggin mo, pag-asa ko ay sa'yo, magtitiwala ako, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Pangalan tatawagin ko, Jesus, ikaw
Jesus sa buhay ko. Sa bawat sandali ng buhay kong ito, Panginoong Jesus, di ka nagbabago mula noon at ngayon. Tapat ka sa pangako mo, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Pangalan mo ang tatawagin ko, Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin ko, Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Pangalan mo ang tatawagin ko, Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Ang pangalan mo ang aking tanggulan. Pag-ibig mo ang laging kanlungan. Ikaw ang aking kublihan, sa'yo'y mananahan. Ika'y sapat kailan pa man. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas.
salamat sapagkat ang mga ito, Panginoon, ang alam namin, Panginoon, ay ikaw rin ang nakakaloob sa bawat isa sa amin. Kami po ay nagpapasalamat ng marami sa mga pagpapala at biyayang ito na patuloy na ipinagkakaloob niyo po at tunay na magagamit namin, Panginoon, sa iyong banal na templo. Patuloy kong ilalapit at ninadalangin din ang lahat ng mga magpapabasbas, dumako sa harapan, lalong-lalo na uunahin po natin yung mga sumapit ng kanilang mga kaarawan at mga anniversary ng kanilang mga kasal. Inaanyayahan po sa dakong halapan ang mga nagdaos ng kanilang kaarawan at mga anibersaryo. Makakalapit na po ang mga nais magpabasbas para po sa kanilang mga espesyal na mga pasasalamat.
nandoon sa kalulatian, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, sa trono ng kanyang awa, might and power. Tanggapin natin ang dinaglilikat at pagpapala ng Diyos, pakikipisan ng diwan manal, at ang kanyang kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Amen. Sabay-sabay po natin sambitin ang ating pong mission statement. Ang Tipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa ating lahat. At welcome po sa atin pong Tipas Unida Church, the church that para po sa ating mga pagbabalita ngayon pong March 8, 2026, sa atin pong naging pananambahan, ang naghatid po ng mensahe ang atin pong Predicator June Pagsisihan, tanging awit Sister Aya Marzol and Sister Carissa Santa Ana, gayon din po TUC Children's Choir. Ang nagsindi po ng kandila, Brother Renato Maglipon. Hymns leaders po natin, Sister Grace Kayabyab and Brother G-Boy Ocol. Narration leader, TNP Joey Talampas. Sa atin naman pong pananambahan next week, March 15, 2026, ang maghahatid po ng mensahe ang atin pong Predicator Jojo Filio. Tanging awit, Sister Jeneline Dimagila, gayon din po ang TUC YA Choir. Ang magsisindi po ng kandila, Brother Mario Emosino. Hymns leader, Sister Jeneline Dimagila. Narration leader, Sister Edith Maglipon. Para naman po sa ating midweek service and prayer meeting sa darating pong March 12, ito po ay sa ganap na 7:30 ng gabi. Ang maghahatid po ng mensahe, Elder Cora Ocol. Patnugo, TNP Joey Talampas. Testimony, Brother Red Barakiel. Ang maghahatid naman po ng tanging awit, Brother Billy Balona. Hymns leader, Sister Ella Sabit. Speakers pa po natin for our March midweek service. March 19 po, TNP Edbay, and March 26, Elder Grace Kayabyab. Atin naman pong flower sponsors, Sister Andeliza Ordonez, Brother Jigo, and Brother Jello Esguera. Muli po mga paalala mula sa M310 Club, ang atin pong mga ikapo ay maaari po nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203179065. Ang account name po ay Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Maaari din po itong i-transfer via GCash. Ang number naman po ay 0917-531-2614. Ang account name po ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunin po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para po ma-record. Gayon pa rin po para po sa ating NOAA Project Building Blocks. Ang atin pong mga kaloob ay maaari po nating ibigay ng cash via GCash and through Security Bank kay kapatid Andeliza Ordonez. Ang transfer confirmation ay kunin po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid Andeliza Ordonez para po ma-record. Ang atin pong Sunday School, ito po ay every Sunday po sa ganap po na 8:00 ng umaga bago po ang ating pananambahan. And for adults, meron po tayong online class. Ang atin din pong prayer meeting, ito po ay every Wednesday sa ganap po na 6:00 ng gabi via Zoom. Ang Zoom link po ay pinapadala sa TUC Members Chat Group. Magpapatuloy din po ang atin pong Family Bible Study. Ito po ay every Saturday sa ganap po na 2:00 ng tanghali. Ang BS Family 1 and 2, ito po ay via Zoom. BS Family 3 to 6 naman po ay face-to-face dito po sa ating iglesia. Para po sa lahat ng kababaihan, magkakaroon po ng District Kababaihan Fellowship. Ito po ay next week, March 15, 2026. Ito po ay 2:30 p.m. Ito po ay gaganapin sa UCC Novaliches. Ito po ay may temang Recognizing God's Sovereign Power at ang magiging tagapagsalita po ang ating pong pastor, Jeremias Reyes.
Atin pong batiin ang mga magdiriwang ng kanilang mga kaarawan para po sa linggong ito. Sa darating mong March 11, Sister Andeliza Ordonez. Ganyan po March 11 din, Brother Jordan Balida. Muli po, maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Ang buong Tipas Unida Church din po ay taus-pusong nagpapaabot ng pakikiramay sa buong sambahayan pamilya po ni Sister Delia Fuentespina sa kanya pong pagyao. Dalangin po namin na ang kalinga at kaaliwan po ng ating Panginoon ang siya nawang sumainyo sa panahon po ng inyong pagdadalamhati. Ngayon po, tinatawagan po natin ang ating Sister Cariza Santa Ana para po sa ating NOAA Project Raffle. Isang mapagpalang umaga po in behalf of Tipas Unida Church and Project NOAA. Kami po ay muling nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagsuporta sa pagpuno po ng ating building blocks. At dahil po dyan, meron pong isang kapatid natin ang mananalo ng cake. So maaari po bang bumunot ang ating pong Tatay Sito? Sabihin niyo po ang pangalan. Gladys and Annie de Magela. Congratulations po at maraming salamat po sa pag-support. At muli, inaaniyan po namin ang bawat isa po sa atin na tulong-tulong po tayong punuin ang ating pong building blocks. Congratulations po, Tita Annie. Maraming salamat po sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Tayo pong lahat ay tumayo.